Lumalabas, ang pinakamaliwanag dito ay gusto nilang maging presidente si Martin Romualdez noon, kaya nilang inumpisahan yung VP impeachment kay Sara Duterte. Pero utilize me, use me to your heart's content. Attorney, ano pong masasabi ninyo doon sa mga sinabi ni Martin Romualdez? Well, si Martin Romualdez, lahat ay inamin niya na, pero linaglag niya lahat ng kanyang mga kasama. Kulang na lang pangalanan niya si BBM, pero pinangalanan siya as bilang the Mr. Executive. At pinangalanan niya rin si Zaldico at si Cheese Escudero. Abangan natin, may lalabas din atang salita si Cheese Escudero ngayon. Napaka-exciting dahil lahat sila ay i-corroborate nila isa't isa ang kanilang malaking modus operandi. Panalo na tayo, Atty. Bakit kaya di pinayakan ni Boying na lumabas si Romualdez? Ay! Mr. Romualdez, be healthy, my boy, kasi it looks like hindi mo makukuha yung pass to visit your foreign doctors. Pero bring some lubrication kasi baka matuluyan ka sa kulungan. At remember, don't drop the soap. Atty. Ano masasabi mo sa solicitor sa hearing po? Ay, medyo parang maayos yung kanyang interview kahapon na hindi pagpayag. Ay, Solicitor General! Solicitor General, alright, hindi ko pa napanood. Mamaya papanoorin ko. Ano ba sinabi niya kanina? Hindi niya, parang hindi nila tinuturo kung sino talaga yung dahilan kung bakit gano'n yung ginagawa nila. Alright, let's see. Alright. Attorney, tungkol naman po sa impeachment ni Sara, ano po masasabi niyo? Alright, kasi lumalabas, ang pinakamaliwanag dito ay gusto nilang maging presidente si Martin Romualdez noon, kaya nilang inumpisahan yung VP impeachment kay Sara Duterte. Pero ngayon, hindi na sikat si Romualdez. On the defensive na siya, mas matutuloy pang maging incarcerated siya kaysa maging presidente ng Pilipinas. Since futile niya yung objective ninyo na maging presidente ang pinsan ni BBM, huwag nyo nang ituloy yung impeachment. Alright? Maaari pa kayo lumala ang gulo ni Romualdez at saka ni tawag dito, Remulla. Gusto ko silang magsabunutan. Okay, that's it. Alright, have fun, folks. Keep lubricated, alright? Salamat, Attorney.
Congratulations at saka sa ating delegates and vloggers. Okay, maraming salamat sa inyo lahat mga kaibigan, mga ka-partners. Okay, so wala tayong kawala. Kailangan natin magtulungan para sa bayan natin. Okay? Ngayon, pagka meron tayong activity na magkasama tayo lahat. Kasama Thank you. tayo lahat. So UPI, UCC, UPI, Hindi, maraming salamat sa inyo. Ang susunod na activity ng UPI ay magkakanta kami ng isang Attention! no holds barred na meeting ng mga retired generals saka yung ating 18 Marines, 16 Marines sa dalawang Army. Kailan po yan, sir? Sa Lunes ng alas 2 ng hapon, pero ipa-finalize namin sa inyo yung venue ko sa eksakto. Tentative doon sa Club Filipino, sa pero hindi pa confirm yun. Okay? Basta alas 2 ng Lunes, 27 April, malalaman ninyo kung sino yung eksaktong venue o lugar kung saan. Isang magandang activity ito dahil no holds barred. Ibig sabihin, walang pwedeng itago dyan. Yung mga generals, yung mga military, police, or yung mga retired na mga officers, or yung mga even yung mga NCOs, pwedeng magtanong. Maski ano. Okay? Maski nandun kasama sa written testimony nila, doon sa kanilang mga affidavit, o hindi, pwedeng magtanong. At sasagutin nila yun, nag-promise sila na sasagutin nila yun ng buong katotohanan at katotohanan lamang. Okay? So, kung natin ito live, merong Zoom para maski yung mga nasa bahay, maski yung nasa ibang bansa ay pwedeng makilahok, manood. Yun lamang po. Thank you. Maraming salamat, General.